Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Panibagong kontrobersya na naman ang ating bibigyang pansin. Ngayong araw pag-uusapan natin ang explosive revelation nga raw ng DOJ Secretary Boying Remulla tungkol sa posibleng relocation ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling maaprubahan ang kanyang interim release mula sa ICC custody. Hindi lang basta release ang usapan, may bansa na raw na pinagpipilian. South America nga ang nabanggit. Tara, himayin natin ang bawat pahayag at tanungin bakit ganito ang naging takbo ng issue. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, sa isang ambush interview nga raw kay DOJ Secretary Remulla, tinanong siya tungkol sa posibleng relocation nga raw ni PRRD kung sakaling payagan ng ICC ang kanyang interim release. Sagot raw ni Secretary Remulla, "Because as far as I know, when they relocate people, they send them to South America." Wow! First time may nabanggit na specific region. At ito pa, South America. Siyempre, marami ang hala, bakit doon? Anong punik? At bakit hindi sa mga bansa sa Europa? Lalo't ang ICC mismo ay nasa The Hague, Netherlands. Sabi pa nga raw ng ilan, isa raw sa mga dahilan kung bakit tinutulan ng ICC prosecution ang urgent request for interim release ay dahil di umano'y lumihis sa orihinal na napagkasundo ang bansang araw kung saan dapat pumunta si PRRD. So kung ang agreement noon ay pupunta sa specific country, pero ngayon South America na ang pinipili. Baka raw ito ang sinasabing technical violation ng proposal ng depensa. Ito raw ang rason na ginamit para i-justify ang opposition. Tanong ngayon, talaga bang logistics lang ang issue dito o may politika rin? Mga katinig ng bayan, isipin natin, bakit raw South America? Masyadong malayo, hindi madalas puntahan ng mga Pinoy. At politically, medyo komplikado ang ilang bansa roon. Pero tila ayon nga raw kay Secretary Remulla, parang open naman daw kasi ang ICC sa South America as a relocation zone. Ang tanong, bakit hindi sa Asia? Bakit hindi sa bansa na mas may ugnayan tayo? May ilang haka-haka nga raw online na baka raw gusto lang talagang i-exile si PRRD sa lugar na malayo sa media, malayo sa mga kaalyado niya at malayo sa posibilidad ng political resurgence. Ang dating tuloy nito sa iba, banishment in disguise raw ang interim release. Pero heto ang matindi. Ayon pa raw kay Secretary Remulla, Duterte must stay in The Hague. Hindi na raw pwedeng lumayo pa nga raw si dating Pangulo. Ibig ba sabihin nito? Gusto ng ilang sektor ng gobyerno o estado na manatili si Duterte sa political arena? O may babala na ito sa mga gustong ipatapon siya politically? Napakalalim ng pahiwatig. Kasi habang ang iba gustong mawala siya sa eksena, may mga nagsasabing hindi pa tapos si Tatay Digong. Tila ang dating nito sa mga netizens nga raw, parang gusto raw siyang ilayo sa eksena. Pero teka lang, kung pagbabasehan natin ang kilos ni VP Sara, ni Baste Duterte at ng ilang kaalyado sa Senado, parang hindi naman nawawala sa laro ang buong Duterte camp. Tahimik man pero malinaw, nasa game pa rin sila. Ito ang tanong ngayon, kung ang ICC ay kontra sa interim release, at may opposition base sa bansa ng relocation, hindi ba't malinaw na may layer ng political pressure? Ayon sa ilang observers, parang legal technicality lang ang ginamit para takpan ng political motive. Yung tipong may violation raw pero ang tanong, ginusto ba talaga ma-violate o sinadyang maghanap ng butas para ma-deny?
Hindi natin sinasabi yan bilang akusasyon, pero yan daw ang iniisip ng ilang analyst nga raw. Mga katinig ng bayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Lalong umiinit ang laban sa pagitan ng kampo ng PRRD at ng ICC. Pero ngayong may binanggit na South America, mas lalo tayong nagtataka. Ito ba'y tulong o trap? At kung totoo gang may mga ayaw mawala si PRRD sa eksena, baka ito na nga ang bagong yugto ng kanyang laban. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba na si PRRD ay i-relocate sa South America sakaling payagan nga siya ng ICC? O mas dapat dito lang siya sa bansa? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, dapat si Tatay Digong dalhin dito sa sariling bansa para maasikaso siya ng kanyang pamilya dahil matanda na si Tatay Digong. Dapat si Remulla ang ipadala sa ICC. Day of reckoning is coming. I wonder what Remulla will do if Inday Sara becomes president. Mga katinig ng bayan, sa gitna ng kaliwat-kaning issue at mga batikos laban sa mga Duterte, lalong lumilinaw na hindi ito basta simpleng politika lang. Tila may mas malalim na galawan umano para pahinain ang sinumang hindi kontrolado ng kasalukuyang administrasyon nga raw. Pero tandaan natin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanatiling may tiwala at suporta ng milyon-milyong Pilipino. Kaya sa panahon ngayon na binabato raw siya sa ICC, inaakusahan ng kung ano-anong krimen at ngayon pa'y tila gustong ipatapon raw sa kung saan-saang bansa, hindi tayo dapat manahimik. Tayo ay tumindig, makiisa at magpakita ng suporta. Dahil kung hindi tayo kikilos, sino ba? Sa huli, ang katotohanan raw ay hindi matatakpan ng propaganda. At ang serbisyo ni Tatay Digong sa bayan ay hindi basta-basta mabubura ng kasaysayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!